to trust in the Lord our God. 30,000 po ang nanonood sa atin, 30,000. Ngayon, ang nanonood sa atin na mga kababayan natin, andito po ang ating bayani ngayon. Aarestuhin ako. May warrant of arrest daw si Trillanes na hawak. Hindi naman siya ICC, hindi siya PCTC, pero siya may hawak. Pero ayaw niya ipakita sa tao dahil somewhat spurious yung kanyang warrant of arrest. Wala klaro, hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is lang yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila kung pilit na akong dadalhin sa dahil surrender doon. So sana, supportahan ninyo ako mga kaibigan, supportahan nyo kami. I am doing this not for myself, but for the sake of our country. Pilipinas lang nakataya dito. Soberenya ng Pilipinas ang nakataya dito, kinabukasan ng ating bansa. Sana suportahan ninyo kami sa aming pagkikibaka dito dahil hindi po ito biro. Kami po ay ako'y naging chief in lang para magtrabaho. Tapos ganun na lang gagawin nila kahit na wala pang klarong warrant of arrest. Dinay ng DOJ na walang arrest warrant ng ICC na nakarating sa kanila. Ngayon itong isang private individual na si Trillanes, meron siyang hawak-hawak. How come? Ano ba itong privatized na itong trabaho ng ICC? Tapos ayaw nila ilahad. Secret ko, no? Malaking kahibangan ito, mga kaibigan, mga kababayan. As I've said, haharapin ko yan kung idaan lang nila sa proseso. Kung merong totoong warrant of arrest, dalhin nila sa local court, ayusin nila, then pag-usapan natin at haharapin namin yan. Hindi yung dala ka ng papel na hindi klaro. Most likely spurious na warrant of arrest daldalan Trillanes kasi gusto niya madala ako doon sa dahig for rendition. Sino si Trillanes? Hindi siya Interpol, hindi siya ICC, hindi siya PCTC, private individual. Pero siya may hawak ng warrant of arrest na gusto i-implementar kasama ang mga NBI. So, ganito na bang ating gobyerno? Mga kaibigan, mga kababayan, napakasama po sa nangyari. Ako'y binoto ng 20 million na Pilipino para magtrabaho. Ngayon, pinipigilan akong pumasok sa Senado dahil ayaw nila na maagaw namin ang liderato ng Senado. Pero hindi sila naging successful sa pagharang sa akin dahil nakapasok ako talaga. Nagipagbunuan ako sa kanila. Makita niyo sa video. Nakipaghabulan ako sa kanila dahil gusto ko talaga pumasok dito. Naharang nila ako para hindi abot ng 13 yung boto namin. Wala kami majority para tuloy pa rin yung state of affairs ng ating bansa. Walang mangyayari sa problema sa korupsyon. Ngayon, na kami na ang may hawak ng majority sa Senado. Asahan po ninyo mga kababayan, everything will fall into its right places. Hindi naman tayo, hindi namin personal, pero trabaho lang ito. Trabahoin natin. So yun lang sana. Sana masuportahan nyo kami dito dahil ibang usapan na ito. Sobra na mga kaibigan. Hindi na ito tama. Sana makakuha kami ng suporta galing sa inyo. Ako yung nakikiusap sa inyo mga kaibigan, mga kababayan. If you love your country, you love the Philippines, please help us preserve the sovereignty of this country. At ang Senado na isang institusyon na nirespeto na sa ngayon ay binabaliwala na nila, talagang hindi na sila nagrespeto ng Senado. Wala. Kawawa ang bansang Pilipinas. Matanda naman ako. Okay na ako. Pero kawawa yung ating mga anak, mga apo natin. Magkakaroon ng ganitong klaseng bansa. Magtutulungan po tayo mga kababayan. Ako yung umapila sa inyo. Sana magtulungan tayo. Suportahan nyo kami dito sa aming pagkikibaka. It's not all about me. Hindi lang ito kay Bato. Kundi para sa lahat ng Pilipino na ito. Hindi gustong yurakan yung ating soberenya. Kawawa ang Pilipinas. So yun lang po. Salamat sa pagkikinig sa akin. Thank you very much. Maraming salamat, Senator Bato. Narinig niyo po ang ating bayani sa mga oras na to. At narinig niyo naman po, malinaw po. Na subject of arms natin nandun sa clinic, dapat makita nila kung ano na klaseng pangbabago. Nino yung warrant, dapat pantay-pantay, may proteksyon ng saligang batas. Attorney, bago ko ipasa kay Partner Admar, pakinggan muna natin, panoorin muna natin itong naging pahayag panayam kay Senate o bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Sorting out issues with the NBI, tatlong issue, no? The manner and the way that yung warrant
was executed. So basically, sinasabi nila, may coordination sila sa former SP at pinapasok sila. But of course, we're saying, kahit pinapasok kayo, hindi para makipaghabulan sa loob ng Senate. The second issue nga is yung contempt, that the Senate has to stand up for itself. And dapat ma-hold in contempt. Pinag-uusapan lang saan i-hold considering na siyam sila at medyo fully booked din tayo. And then number 3, apparently iba yung report sa kanila kasi yung report sa kanila yung USAA daw ang brusko rather than yung taga-USAA na bugbog. So we're talking about fact-finding regarding that. So the senators are talking now. So as I said kanina, di ba, napaka-importante na level-headed tayong lahat. Pero napaka-importante na klaro na wag niyong paglaruan yung Senado. I mean, you know, this is not tabing kanto na, you know, will makes excuses and May sinabi po ba sila? no, they're held in contempt. So it's a matter of saan siya they will pull out the NBI, but I'm sure that they have to report to their higher ups regarding the if they will continue to serve or they will follow our suggestion, which is to get a warrant of arrest from a Philippine court. So ibig sabihin po, pero insistent ba sir yung NBI na makuha Hindi, sa Senator? maganda naman yung usapan, pero may kasama ko si Senator Amy, Senator Merculeta, Senator Villar, Senator Pia. May iba't ibang opinion talaga kaya mahaba eh. That's why we have to decide ano yung mga ibibigay sa Committee on Rules and Committee on Public Order at alin yung i-decide tonight. Kasi nga, as you know, bumoto na yung House kanina. What's So the may- what's the NBI stand on the arrest for Senator Bato? that they Will were arrest? that they were allowed daw to come into the Senate and allowed to arrest him here By whom sir? by Senator Soto. So, and your decision, and what did you insist? I told him we have Senate Resolution 44 and I told him ang stand namin is you have to get a court order, an arrest order from a Philippine court, Okay. and you have to allow Bato to exhaust his legal remedies, and after exhausting all of that, only then will we convince him to surrender. And they will abide by that? We're in the process of talking about that. So may And stand even if he says yes now, I am sure he has to report to his higher ups. So there's a standoff? Hindi pa naman kasi sabi nila they're willing to pull out tonight. So that doesn't mean they won't be back tomorrow. If So they will pull pull out tonight, si Senator Bato stays in the building. Nag-uusap pa kami ni Senator Bato kung saan siya mas safe. Kasi nga kung dati speculation lang na baka habulin or hanapin siya. Ngayon, it's very clear. If they pull out tonight, nilift niyo yung lockdown? Or No, naka-lockdown? yung lockdown was only to prevent, actually, it's really just asking people not to leave para ma-identify natin. May picture nga pinakita sa akin Senator Villanueva na nagtanggal ng polo yung isang NBA agent para nga hindi siya makilala. But if Pero you're still on identified na po lockdown, ba? Identified na yung... Nag-uusap na, so I have to thank the Chief PNP kasi pinadala niya kaagad si General Aberin, the head of NCRPO, to help us. So I put everyone in one room. So nandyan ngayon yung USAA, nandyan si General Aberin, nandyan po si Director. So yung ilan sir? Siyam daw, siyam. So yung siyam na yun ay nasa holding room na po? Nandito pa sa loob ng Senate pero wala pa sa holding room. cited Kasi in wala nga contempt. tayong holding room. Cited in contempt na sila? Hindi, basta ang sabi ni USAA, hindi sila nakakalabas pa. So that's what I'm taking care of right now. Pero... No, they're held in contempt. So our question only is where we will detain them. okay, So I'll report that back to you in a few minutes. So, detained na sir, detained na. Detained na. Unless may nakalabas na. Sir, so Kasi ongoing pa na-identify meeting na. with Matibag? Yes, yes, Kasi yes, sir, may yes, promotion na yes. sa Sir, labas. Meeting, sir, with With, Matibag, okay. May meeting, sir. meeting pa. Yes, yes, yes. So inside the room is Director Matibag, General Aderin, and ang ating USAA. Then standby din yung Secretariat for the And what's the reason insisting to arrest Senator Bato? Tama? Hindi. They're allowed to arrest. To- Yun yung sinasabi nila. No. So, three issues. Issue number 1, warrant of arrest. Dalawa issue namin. 1, bakit sa loob ng Senate? 2, the manner. So, nag-explain sila but they will put it in writing na they coordinated daw at pinayagan daw sila ng dating leadership. Pero sabi ko, kahit pinayagan kayo sa loob ng Senate, hindi man siguro kayo pinayagan makipaghabulan. So, yun yung ongoing. So, assured na walang arrestuhan by tonight? Assured na walang More or less, I just have to seal yung usapan. Okay. Number 2 Okay. is that yung we explain that iba yung criminal, iba yung administrative. They can defend themselves na ini-issue na lang nila yung warrant. But from our point of view, pinipigilan nila siya mag-attend. And that's contempt. Senate compound at sa kasalukuyan ay kasama po natin si dating Congressman Mike Defensor at nandito siya sa labas ng Senate compound kung saan nga ay kasalukuyan din nasa loob si Senator Bato de la Rosa. Sir Mike, ano muna yung komento ninyo sa nangyayari ngayon dito sa Senate, lalo na dito kay Senator Bato de la Rosa? Una sa lahat, mali yung nangyari kay Senator Bato de la Rosa na, di ba sa matagal na panahon sinasabi nila, niloloko na Senator Bato, sinasabi kung ano-ano, natatakot daw, naduduwag, pero may napatunayan na totoo pala yung pagtatago niya, na talagang merong threat doon sa kanyang pag-aresto. Kaya itong nangyari ngayon, nandito kami para magbigay suporta kay Senator Bato de la Rosa at sa Senado
bilang demokratikong institusyon ng ating bansa. Nanawagan na rin si Mayor Baste Duterte kanina na lahat ng mga kasapi namin sa Rage Coalition, lahat ng mga Pilipino na naniniwala na mali na itong nangyari, ay pumunta rito para mapayapa na sumuporta kay Senator Bato at sa Senado na huwag magkaroon ng kaguluhan at maprotektahan naman yung karapatan ni Senator Bato de la Rosa. Sir, questionable ba yung naging papel dito ni dating senador, ni Sonny Trillanes? Kasi nga, pribadong individual at siya mismo yung naghahain ng warrant of arrest kuno na dala nila mula po sa ICC para ihain laban kay Senator Bato de la Rosa. Ikaw na rin nagsabi niyan, pati ako naguguluhan. Bakit siya yung magdadala ng warrant of arrest? No? Dahil may proseso yan na pinagdadaanan at may mga ahensya ng gobyerno, no? Law enforcement agencies na dapat yan puntahan. Pangalawa, parang ang pangit tingnan naman na parang binigla nila si Senator Bato, senador ng Pilipinas, nasa Senado, merong nangyayaring hearing, no, o sesyon ang Senado, tapos parang patago na arestuin mo yung senador ng bansa. So ito yung isang bagay na talagang dapat din tingnan ng Senado. Mabuti nandyan sila, tingnan nila yan, yung nagiging abuso na nangyayari, na parang wala ng pagrespeto sa taong bayan, lalo tigit senador, na talagang arestuin nila basta-basta. Dahil kahit naman saan di ba, may proseso ang mga pag-aresto ng tao, ang kaso, ang pag-file ng kaso, pag naglabas ng warrant of arrest o search warrant o arrest order. At maging yung nangyari nga kay Pangulong Duterte, nakita na ng tao yan kaya lahat nagpupuntahan dito dahil alila mo rin mangyari yung nangyari kay dating Pangulong Duterte na parang biglang lang kinuha at tapos nilipad. Hindi nirespeto yung ating mga batas, yung ating saligang batas, yung karapatan ng isang Pilipino, dato tigit sa pagkakataong ito, ng isang senador. Sir, nakikita niyo ba yung pattern na kung ano ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noon ay siya rin ginagawa ngayon kay Senator Bato? Totoo. At yun din nga yung pinag-uusapan ng batas, yung 985, kung di ako nagkakamali, yung binabanggit ng batas, kahit yung sinasabi, nirespetuhin yung ating proseso ng batas. At syempre, kahit na may batas pa, meron ka pang saligang batas. Pinakamataas na batas yan na sinasabi, respetuhin ang proseso ng ating batas. Na yan, pagka merong ng warrant of arrest nang galing sa international court o isang korte sa labas ng ating bansa, banyagang korte, dadaan pa rin yan sa lokal na mga korte natin. Nakabatay pa rin yan sa lokal na mga karapatan natin na nakabatay sa batas na ating sinusundan bilang Pilipino. Sir, ano po ang masasabi ninyo na parang ang nangunguna po ngayon dito sa pagtakip kay Senator Bato ay si NBI Director Melvin Matibag, na alam po natin ay meron din siyang, sa pangunguna niya, yung NBI, ay meron ding ikinasang kaso laban sa inyo, laban na rin sa inyong may bahay. Totoo yan. At yan nga, hindi lang ako makapag-comment doon sa aking asawa dahil ibang kaso yun. Pero talagang wini-weaponize nila ang mga institusyon ng gobyerno. Ako naniniwala na yung mga NBI nating mga kasama, galit na rin sa nangyari. Dahil mataas ang pagtingin ng institusyon ng NBI. At maging sila bilang mga kawani ng NBI, mga mataas ang respeto sa mga yan, di ba? Iba ang antas ng National Bureau of Investigation as a law enforcement agency. At sa ngayon, nawe-weaponize siya. Ginagamit siya para kitilin o para patahimikin yung mga tao nagsasalita. Isipin nyo, bago ako magsalita, wala naman akong kaso Di ba, wala naman nangyari Pero ngayon, sunod-sunod ang mga kaso na pinapataw sa akin, patawag ng NBI, na hindi maganda. Sa isang demokrasya, ang kaibahan lang natin sa isang komunismo o diktadurya na bansa ay yung karapatang magsalita, yung freedom of expression. At pag ito yung tinanggal mo, diktaturya ka na rin. Maaaring, sinasabi mo demokrasya ka pa rin, pero pag ginamit mo ang institusyon ng gobyerno para patahimikin ang taong bayan, patahimikin yung mga kritiko, yan ang hindi maganda. Dahil sa isang demokrasya, pinapayagan natin ang pananaw ng bawat isa, ang kritisismo ng bawat isa, at pagalingan tayo. Ito yung bagay na nagpapaayos ng ating bansa. Nangyari ngayon sa flood control nga siguro, dahil nagsalita ako dyan, nung nagsimula yung kay Sergeant Cotesa, na sinasabi ko, patawag nyo itong mga taong to, ito yung sinasabi nag-deliver ng pera, lumabas ang 18 Marines. Talaga namang nakita nila yun, sinasabi nila, ito yung nangyari. Bakit tayo patawag? Bakit tayo alamin ang katotohanan? Yung perang yun, pera ng taong bayan. Yung perang yun, dapat nagamit sa mga tao, lalo tigit ngayon, may krisis tayo. Ang taas ng bilihin. Dapat nagagamit natin ngayon. Dapat yung perang yun nasa PhilHealth para sa ating kalusugan. Dapat yung perang yun nasa Metro Manila Subway na tapos na dapat in 2 years. Pero anong nangyari? Nilagay sa flood control. Yun ang inihingi nating katarungan. Yun ang inihingi nating hustisya. Bukod sa pagbalik ng pera sa kaban ng bayan. Sir, sa tingin niyo nagiging mali yung prioridad ngayon ng gobyerno na para bang mas inuuna yung pagtakip sa mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon kaysa panagutin po yung mga nasa likod po ng flood control anomalies? Well, isang muna simpleng tanong. Huwag muna tayong pumunta sa flood control, baka sabihin nila, politika. Ano ang pinakamalaking problema sa ngayon? Di ba yung mga cybercrime? Cybercrime. Ang dami ngayon sa internet. Kung ikaw ay law enforcement agency, tututukan mo to. Ang daming nilolokong Pilipino, ang daming mga naloloko na nawawala yung kanilang mga pera, maraming mga ganyan nangyayari. So ito yung dapat tutukan. Ngayon, pangalawa, pagdating natin sa flood control problem, tama ka. Trilyon ang nawalang pera. Kung may ahensya ka na kaya mag-imbestiga, kayang kunin ang lahat ng ebidensya, dito mo itutok.
Di ba? Yung nag-deliver ba ng pera dito sa mga congressmen, senador? Meron ba tayong CCTV? Meron ba lag ng security? Sino ba itong mga taong to? Sino ba yung mga driver nila? Anong coach yung mga ginamit nila? Para malaman natin kung may katotohanan yung delivery ng pera mula sa korupsyon. Para matulungan natin yung pag-file ng kaso. Para maikulong yung dapat maikulong at maibalik yung pera ng taong bayan. Sir, nais ko makuha yung pananaw nyo dito. Sa tingin nyo po ba ay nagkakaroon na tayo na para bang silent martial law? Hindi ko sa tingin, alam ko. Sa ngayon, meron tayong silent martial law. Humigit kumulang siguro mga 30 tao na mga kasama namin ang talaga na-file na ng kaso. Iba't ibang kaso. Tapos ginagamit hindi lamang ang NBI, pangunahin ng NBI dyan, pero nagagamit ang BIR, nagagamit ang, nakita natin sa impeachment, yung AMLA, nagamit dyan. Ito yung mga ginagamit, of course, yung mga sa police, no, sa CIDG, nagagamit dyan. Pero talagang maluba yung nangyayari sa NBI sa nakikita ko. At ito yung dapat nating tingnan. Kasi sayang, may pagkakataon tayong malaman ng katotohanan sa nakawan sa bayan, dito dapat natin itutok yung mga nangyayari. Sir, may singit ko na lang, may dagdag ko. Ano po yung masasabi po ninyo dun sa palitan po ng liderato sa Senado po at bago na yung Senate President? Nakikita niyo po ba na mabibigyan na ng pagkakataon yung sila at yung 18 Marines para makapagsalita at maibunyag kung ano man ang nalalaman nila? Para sa akin, napakalaking bagay nun. Kasi yun naman ang hinihingi. Huwag muna tayong pumunta sa 18 Marines. Di ba nag-speech si Senator Ping Lacson, sinabi niya si SB Samin, si Secretary Pakandaman, si Undersecretary Tragip Olayvar, Undersecretary Adrian Bersamin. Sa kanya na nanggaling yun eh. May 8 billion silang nakuha pera, niloko nila si Presidente. Yun lang, ang laking hakbangin nun. Yung 18 Marines, makikita natin talaga sino at saan nanggaling yung pera. Yun lang, napakalaking bagay nun. At syempre, isipin natin pag si Saldi ko pinayagan nyo lang sa Zoom, under suspended rules, may mga technical na usapin dyan, pero madaling gawin ng Senado. Napayagan lahat ng sinasabi ni Saldi ko, magsalita si Saldi ko ng katotohanan, malaking bagay yan para malaman ng katotohanan dahil si Saldi ko ang nasa gitna nung nangyaring korupsyon dito sa ating bansa. Sir, bilang panghuli na lang po, panawagan po natin, baka may panawagan tayo sa publiko, panawagan sa Administrasyong Marcos sa gitna po ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa ating po mga kababayan, nandito po kami ngayon sa Senado. Nandito po kami para magbigay pagtulong kay Senator Bato de la Rosa at maging sa Senado na rin. Kasi kailangan po natin nandito tayo para alam ng mga senador, alam ni Senator Bato na kahit paano, nandito kami para matulungan sila, magbigay ng suporta kung ano man suporta ang pwede namin ibigay. Yung mga iba't iba hong nagpo-post dito na live, malaking bagay yan para nakikita ng taong bayan yung nangyari dito sa atin. At nananawagan po kami, kung may pagkakataon po kayo, magpunta po kayo dito. Hindi lang naman po ito laban ng Senado. Hindi po ito laban ni Senator Bato de la Rosa. Laban po ito ng ating demokrasya. Laban po ito ng katotohanan. At laban po ito ng pagiging Pilipino po natin. Dahil yung ginagawa nila kay Senator Bato, yung pagkuha nila, yung po isusurrender na naman nila sa banyagang korte at sa banyagang batas. Huwag po nating payagan dyan. Marami tayong mga bayani na namatay para sa soberenya, para sa ating bansa Pilipinas. At nandito po kami ngayon para ipakita yung pakikisa namin sa Senado at kay Senator Bato. Sir, panawagan nyo sa Administrasyong Marcos kung meron man po. Well, sa ating administrasyon, kung nakikinig man si Pangulo, ito na po naman nasa demokratiko tayong sitwasyon na kami po nagsasaad ng aming mga damdamin, yung aming pong pag-unawa sa nangyayaring korupsyon. Yun lang naman po ang iniiyan namin magmula nung simula. Mr. President, ako ho lumabas si Sergeant Gutesa. Tumulong po ako sa 18 Marines. Dahil alam po nila at sila po yung nagsasalita dun sa pagbibit-bit ng mali-malitang pera. Payagan po natin, Mr. President, na magsalita ang taong bayan. Malaman nila ang katotohanan. Payagan po natin na malaman po natin talaga kung ano nangyari dito sa korupsyon na to. Kayo naman po ang unang nanawagan dito. Kayo ang unang nagsabi na imbestigahan. Ngayon, ginagawa namin to, tumutulong kami at nagsasalita kami, parang kami naman po ang ginikipit. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Mike Defensor. At tao, talagang dinamba, rinesling, andyan sa may hagdan. Pagkatapos niyan, binugbog naman yung ating security isa. Ano ba naman to? Tama ba to? Konting respeto naman. Anong naging paliwanag ni Atty. Matibag, ni Director? Ewan ko sa kanya, tanungin ninyo. Mainta ulo ko. May caucus daw po kayo, Sen? May caucus daw kayo? Sorry? May caucus daw po kayo ngayon? Kakausapin daw yung ibang senador. Pero para sa akin, kailangan panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talaga naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, like the ulit sa DZWD. Ma'am, so insistent ma'am ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC? Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa doon sa kanyang opisina at inanyayahan na doon tumambay. Kaya
medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Anong coordinate? Pinapasok kami. Inimbita kami. Nag-coordinate kami. Pinakain kami. Pinapasok pa kami dun sa mga opisina. Tumambay. Yun ang sabi sa amin. Yun ang sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Totoo naman. Talaga naman. Kailan They were consulted kasi aarestohin daw nila si Bato ng 2 o'clock. So, nag-antay sila before 2 o'clock. Pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na Yung mga kinontempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown. Binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po, ma'am? Ha? Ano po ang naging pinagtapos? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh. Ma'am, nag-confirm na yung ICI na meron nga talagang warrant. ICC. Sorry. Wala. There's actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Yes. Hindi ko alam. Oo, tingnan natin. Tingnan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagka-kidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Filipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta. Tama ba yun? Ma'am, na-impeach na po si BP Sara. So, paano po? Bagong liderato ng Senado, magkukundin ba ang Senado bilang impeachment court? Tignan natin. Bukas, di ba? Opo. Malamang bukas darating yung impeachment. Mag-uusap kami kung anong dapat gawin. Pero ano po para sa inyo, ma'am? Para sa inyo po, ma'am? Ano? Well, tutuparin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad ayon sa saligang batas at iba pang batas. So, ma'am, that means magkukundin kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles? Yes, titignan namin ang maigi. Salamat po, ma'am. Sorry. Sorry. Hindi po kayo nila-transmit. Walang communication. Wala naman natatanggap. So tomorrow na ba? Hindi ko alam. Hintayin niyo po. Hindi. Hintayin namin na umalis yung NBI. Siguro. Gulo kung nag-get na lang. Si Senator Bato kung mag-station dito. Hindi ko alam kung anong plano niya. Pero talagang naaawa ko kay Senator Bato, hindi tama itong ginagawa na linalapastangan ng isang senador. Ang Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, binugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin. Ay, naku. Ano ba naman? Ginagawa mo ng trabaho mo. Grabe naman sa ano, sinuto ka talaga? Lahat. Sinuntok, dinaganan. Sinuntok, dinaganan? Hindi ko. Anong ginagawa mo? Di ba? Pinagbabawalan mo lang na pumasok doon. Hindi ma'am, sinasala ako na doon yung palabas kasi advice ko sa amin. This is a different guy from earlier. Sa labas na Senate. Siyempre. So, pinapalabas lang ko na yung mga empleyado po ng building po. Bakit nila ni-knockdown ang Senate? Kanina mo ang Senate? Kanila na? NBI took over the Senate? No ma'am, bali, upon instruction ka rin noon. So, kanina pa lockdown. So, nung palabas naman, sinasala na yung lalabas po. Para ma-hold po yung mga kung sino po yung Anong ginawa dito? Sinuntok? lahat po. Tubukan eh. Pati dito, nag-black and blue ka na oh. Black and blue ka na umot dyan. Miskin kapila. Wala bang sound? Ano ba? Sinuntok ka Binuhat talaga? po papasok ng pick-up po. Ha? Binuhat po din ako. Hanggang sa pick-up nila? Saan ka dadalhin?
Hindi ko rin alam. Teka muna, teka. May pamilya rin po ako! Teka muna! Inarang ko po yung katawan ko doon sa may pintuan po. Hanggang nakita ko si... Nakita ko si Atty. Bahmud. Sabi ko, huwag niyo ko Sorry. Baka walang gyari itong NBI mo. So you're taking down this testimony. Sorry, I got confused. Yeah, so ikaw pa rin yung phone. Same guy, same na, same guy. Hindi, pero maliban doon, yung sakit mo, yung tama sa'yo, hindi naman tama yun na nakaligtas sila ng Commotion na ko dun sa labi nun.